Robin Padilla ay nababatikos na naman mga ka-GP Natics. Matapos po ang nangyaring piyesta ng Itim na Nazareno dyan po sa Quiapo, mga kababayan, ay inaatake ni Senator Robin Padilla ang kanila pong pamamaraan, mga kababayan, na paglabas at pagbabalik daw po ng Itim na Nazareno sa simbahan. At para makumpleto po mga kababayan, ang sinasabi ni Senator Robin Padilla ay ito nga po ang kanyang pahayag, ang criticize niya po ang simbahang Katoliko. Okay, so ito yon mga ka-GP Natics. So ayon kay Senator Robin Padilla hits back at critics of Pato de la Rosa. Oh, pati ito. Hindi yan. Wala nga yan. Ito si Senator Robin. Iba pala yung, iba yung na-open ko, guys. Sorry. My bad. Oh, sabi dito, bakit yung Nazareno ilalabas sa simbahan, tapos ibabalik lang din naman? Sabi niya ganon. My God, I hate drugs. Parang ano to, mga kababayan, style digong ka na rin ba ngayon? Parang yung tanong mo kung Diyos siya, bakit siya nagpapako sa krus at namatay doon? Di ba dapat mga ka-GP Natics, tayo, si Robin Padilla ay may sariling religion. Hindi naman po siya pinakikialaman ng simbahang Katoliko Unang-una mga ka-GP Natics, ganito lang yan, Senator Robin Padilla. Paniniwala po yan ng simbahang Katoliko. Paniniwala yan ng kapwa mo Pilipino. Magkaiba man kayo ng relihiyon, you should have to respect their paniniwala. Okay? Isa pa, masasabi ko ganito lang yan, Senator Robin. Simple lang. Di ba ang Itim na Nazareno ay imahe po yan ng ating Panginoong Hesus? Tama? Ito mga kababayan ay nagmula sa kanyang tahanan. Kaya siya inilalabas para mga ka-GP Natics ay matunghayan ng taong bayan. 'Di ba? Literal, matunghayan ng taong bayan. Siyempre, etong imahe ng Panginoong Hesus na inilalabas, parang yung paglabas niya ay isang paglalakbay. 'Di ba? Isang paglalakbay yan sa bawat lugar dyan na dinadaanan na may mga tao na nag-aabang. Natural, Senator Robin Padilla, ganito lang yan. May tanong ako sa'yo. Ikaw ba, kapag lumabas ka ng iyong tahanan, saan ka ba uuwi? Di ba? Ayun ang katanungan ko mga kababayan. Pag lumabas ka ba ng tahanan mo, saan ka ba uuwi? Uuwi ka ba baka sa kabit mo? Sabi ng iba. Hindi, ganito. Siyempre mga kababayan, wala ka namang ibang pupuntahan, wala ka ibang uuwian. Babalik ka rin. Babalik ka sa lugar kung saan ka po nanggaling. Kung saan ka nakatira, kung saan po yung tiyong tahanan. Doon ka pupunta, doon at babalik ka. 'Di ba? Maliban na lang doon sa mga tao na iba yung pinili, may tahanan na, may pamilya na, nagpunta nung umalis ng tahanan nila sa makabilang bahay na. Pero hindi ganoon ang Panginoon natin 'Di ba? Hindi ganoon yung imahe na yun. So kung saan nanggaling, babalik at babalik pa rin siya doon sa tahanan na kinagisnan niya. Doon pa rin siya. Parang timang. Sabi ni Freddy Miranda, umeepa lang yan si Boy Yasili, nagsabi para mapansin. Bakit niya pakikialaman ang paglabas at pagpasok ng Itim na Nazareno? Kulang ata talaga sa pansin ng hamag 'Di ba? Sabi ni Jimmy Boy, nagmumura na tuloy. Oy, PI ka! Bobo mo, Robin Mau, dati noon hindi ka pa Muslim, sumasama ka sa prosesyon ng Itim na Nazareno. Kaya ka lang nag-Muslim dahil natatakot ka mabatukan at mabugbog at matumbangan sa bilibid. Oy, may nagsasabi sa akin na totoo yan. Kaya daw siya nag-Muslim at hindi pa yun.
dahil sa babae din, ha? Ayon sa mga balibalita. 'Di ba? Sabi ni Victoria Arevalo, walang mapapala dyan kay Robin Padilla. Ni high school din nga nakagraduate yan at ex-convict si Robin. Well, sana pagpasensya nyo na kung kinontent natin itong si Senator Robin Padilla para lang maging aware ang bawat Pilipino, mga kababayan, na itong mga taong ito, hindi sa gusto natin, mga kababayan, na i-content sila. Bagkos gusto nating ituwid yung mga sinasabi ng mga jupal na mga gaya nito. Dahil kumbaga, mga kababayan, oy, pero bago ako magsalita, GP, yan ba ay totoo? Sinabi ba ni Senator Robin Padilla yan? Sige, disclaimer na lang tayo. Kung sinabi ni Senator Robin Padilla ito, ay bobo siya. 'Di ba? Tanga siya. Kupal siya. Ayun na lang. Oh, sorry sorry dun sa mga salita na yon. Mga ka-GPnatics, kung nababanggit ko yon. Kasi tayo naman, kahit sino pang relihiyon, kahit anong relihiyon na yan, we should have to respect their religion. Kung ano yung paniniwala nila, pagbigyan natin. 'Di ba? Tayo naman ay may karapatan na mamili kung kanino tayong relihiyon na dapat sumama. So, kung gusto natin ng respeto, irespeto rin natin yung kanila. Pag ayaw natin ng respeto, 'di ba? Bahala ka sa buhay mo. Kagaya ni Digong Duterte, sa pagmamalabis niya sa pagsasalita ng hindi maganda, 'di ba? Doon sa ating Panginoong Hesus, mga kababayan, yung nangyari sa kanya. Itong mga DDS, tinatawanan pa yan, pinapalakpakan pa. Nung nakipagdebate ako, hinggil sa bagay na yan, sabi pa sa akin, tanga ka lang, di ba marunong umintindi. Masyado lang malalim si Tatay Digong. Anong malalim dun? Kapag nakita ko si Robin, kukutosan kita, panata ako ng Black Nazarene. Naku po talaga, gigil mo siya ako. Sabi na misis ko. Si Digong nga, nasa rehas di ba? Kaya nag-Muslim si Robin para makarami ng babae. Yan yung din isa sa mga nabalitaan ko noon. Pero, ang unang-una daw talaga, para hindi siya matambangan. 'Di ba? Doon sa, nung nasa munti siya. Sa Bilibid ba yun? Oo. Dapat lang i-content mo, sir, si Boy Sili. Hindi ko pa nabalitaan yan. Matuto ang mga tao sa walang kwentang taong yan, si Boy Sili. Sobra. Yan ay isang pangahamak, mga kababayan, kumbaga sa freedom ng mga kababayan natin na mamili ng kanilang, although yung iba sinasabi kulto na nga yung mga yon dahil kahit nasasaktan, paniniwala nila yun 'di ba? Kahit masaktan sila, pinili nila yon, choice nila yon. 'Di ba? Kung kaya nilang ibuwis yung buhay nila, alam naman natin may mga namamatay talaga diyan, may mga nasasaktan, 'di ba? Nung nakaraan nga, nakita natin merong doon hinugot na tao, mga kababayan, nagkandalaglag pa. Oh. Nagkandalaglag, hindi pinapansin ng ibang mga deboto. O, namatay yun. Natuluyan talaga as in. Pero choice pa rin nila yun Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na tanga mo. Diba? Alam mo may sakit ka nandyan. Kasi yun yung paniniwala nila Kaya sila nagpupunta doon. Baka ang paniniwala nila ay talagang gagaling sila doon. Mga kababayan, hindi natin pwedeng questionin ang isang pananampalataya ng isang tao. Baka nga mamaya, yung tao na namatay na yun, oo, namatay yun doon. Pero dahil sa paniniwala niya, baka mamaya pagdating sa langit, mga kababayan, yun pa ang nailigtas. Samantalang tayong nangungutya, no? Tayo pa, yung ipapadala sa dagat-dagatang apoy. Oh. Kaya, hi Ma'am IDAC, shout out. Long time no see here in my channel. Di ba? Dapat igalang natin. Huwag dapat tayong mga kababayan mag-overstep. Huwag nating apakan yung karapatan ng mga kababayan natin at ng mga ibang relihiyon. Ang respeto, hindi yan nabibili. Ang respeto, mga kababayan, yan ay in-earned. 'Di ba? Kaya ka na kaya ka nababash dahil sa mga salita na ganito
Oh. Grabe. Tingnan nyo yung mga ano dito, yung mga comment. Nandito pala si Sir Carlos Maglasang. Sabi niya, respect others' faith. It will not harm but your faith on Duterte to come home is harmful to the Philippines, okay? O, panata nila yon, respect the tradition. Sabi niya, Cyrus Jose Urbano, understanding belief, faith, religion, and tradition is what is lacking. If that happens, respect will start to diminish and misunderstanding sparks. Why not promote peaceful coexistence and mutual respect? Exactly. Mga kababayan. Di ba? Suportahan na lang natin, pangalagaan natin sila. Ganon. Meron nga ako nakikita dyan kagaya mong Muslim mismo. Di ba? Pinalabas din yun, mga kababayan, sa social media, sa balita, sa mainstream. Muslim. Hindi naman niya tinarantado yung mga deboto. Bagkus, mga kababayan, anong ginawa nun? Nung Muslim na yon, meron siyang isang stall doon na nadadaanan ng mga deboto. Nag-aabot siya ng tubig, nag-aabot siya ng pagkain. O, kita mo na? 'Di ba? Simpleng bagay, mga kababayan. Mahal mo yung kapwa mo, nirespeto ka pa nila. Kapag ganito ka magsalita, sinong re-respeto sa'yo? Yep, exactly. Pananampalatayang may sakripisyo. Ay, nako, Senator Robin. Dapat siguro talagang, Hoy, mga kababayan, please lang. Malapit na naman ang 2028. Please, wag na tayong bumoto. Sabi niya, hindi na raw po siya tatakbo sa 2028 bilang senador. Sana nga. At sana hindi na rin sa Vice President. 'Di ba? Baka mamaya, mga kababayan, ay nagkukunwari lang to na hindi siya tatakbo. Pero pag tumakbo, huwag nyo nang iboto. Sinungaling. Sabi niya, Jezem Manansala, pasensya nyo na yan, Boss GP si Robin. Gang dyan lang ang isip niya para mapag-usapan siya kahit alam na natin may something talaga siya.